Patay sa saksak ang isang babae habang sakay ng modern jeepney sa Cebu. Ang suspect ang kanyang asawa. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nabulabog ang biyahe ng modern jeepney na yan noong Sabado ng gabi sa Cebu. Bumangga ito sa gilid ng kalsada matapos mawala ng kontrol ang driver. Pero hindi aksidente, kundi malagim na krimen ang nangyari sa loob. 6 na saksak ang kumitil sa buhay ng isang pasaherong babae. Ang suspect, kanya umanong asawa. Sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police, nakasunod na ang suspect nang sumakay ang biktima sa Mandaue City. Sinabihan umano ng biktima ang driver na huwag pasakayin ang kanyang asawa. Alin sa mga relatives aning biktima, taon na silang gabuwag for almost 12 years. Wala na sila mag-tipon. Pero kaning suspect, kaning bana is continue gihapon magsunod-sunod niya. Sige nga sa kanyang asawa, kaning biktima. Antod naitabo ito ng siginti. Di nagpapigil ang suspect hanggang sa pagbuksan na siya ng pinto ng driver. Nang makarating sila sa Barangay Ibo sa Lapu-Lapu City, saka isinagawa ang krimen. Nagtakbuhan palabas ang mga sakay ng jeep, kabilang ang driver at konduktor. Ang isa pang pasahero nasawi matapos magtamo ng bali sa dibdib o injury sa chest at mahirapang huminga habang papalabas ng jeep. Imbis tiil, kanimo nag-una sa tugpa sa iya ba? Diri sa iya ribs. Yung mo to gahapon sa autopsy, ma-restore. Diri gid sa ribs niya. Wala na yung oxygen kanang kuan gay diri sa naglisod siya ginhawak. Tumakas ang suspect pero natuntun siya ng mga pulis. Itinanggi niya ang mga paratang. Sir, wala jud ko sir. Ako na clear jud ang kogolingon, wala jud ko mohilabot sa akong asawa sir. Ilang 12 ni katuig nagbulag. Nasira umano ang CCTV sa loob ng jeep kaya hindi nakunan ang mga pangyayari. Ang driver naman ng jeep hindi pa umano nag-report sa trabaho. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Nagpaabot naman ng tulong ang pamunuan ng PUJ sa pamilya ng 2 biktima. Taga sa ulo, tenga, leeg at likod naman ang ikinamatay ng lalaki sa General Santos City. Ang biktima, natagpo ang tila naliligo na sa sariling dugo dahil sa tindi ng mga tinamong saksak. Arestado ang helper sa kanyang business nang matagpuan rin siyang hawak-hawak ang itak na ginamit sa krimen. Ato siyang naaresto kay pag-responde sa atong PNP personnel, anapa siya sa area o gunit pa niya ang gigamit niya nga sundang sa pagpatay sa kaning biktima nato. So kani atong gi-aresto o ni-surrender po siya. Aminado ang suspect sa krimen. Nagawa niya raw ito matapos siyang pagbantaan ng biktima na papatayin siya sa kanyang pagtulog. Sa investigasyon, nakainom ang biktima. Lang mata, tigbas ko lang. Ha? Basta tigbas ko lang, tigda mi. Katalikod ko, sa katalikod. Nang ko niya nga, wala kayo klaro, atay ka ugma. Wala lang. Nag-ingon ko, ilom. Ito na, kalitan ako. Wala na ko nagawa, kay kita na ko, katayin naman. Posibleng maharap sa reklamong murder ang suspect. Nananawagan naman ng hustisya ang pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.